So, hi everyone! So, we just got back from the mall. So, early this morning, napunta kami ng mall kasi isang umaga, pagising ng anak kong dalaginding, punong-puno na siya ng acne. So, in a panic mode kasi kakaiba. Hindi siya normal na mga tumuhong pimple lang. As in, sobrang dami niyang acne, both her cheeks. So, nagpanic tayo. Ganyan panic, but we have to take care of that bago lumala, diba? So, we went to the mall, and then, ayun. So, to the mall, kasi yung clinic nasa mall, sa Mall of Asia. So, we went to the derma, and we have her checked. So, ayun. So, apparently, so for all the teenagers out there, alam ko marami namang problema in terms of, you know, taking care of your skin, ganyan. So, baka mamaya, diba? Hindi lang yung anak ko yung nakaka-experience. Baka marami rin. Sorry ha, sobrang init. Di pa malamig yung room. So, ayun. So, ako, hindi naman dahil sa kaartehan kaya ako siya pinaderma agad. She's 13 years old. Reason kung ba't ko siya pinaderma agad is baka lumala. Diba? Baka magbutas-butas yung mukha or whatever. So, I also wanna make sure na tama yung skincare na pinapagamit ko sa kanya. Kasi, lately, mga teenagers ngayon, because of TikTok, because of the internet, masyado silang in sa mga skincare. Kinukuha niya yung skincare ko. Bigla na lang nawawala iba kong ginagamit sa mukha. So, dahil doon, binilang ko siya ng sarili niya na pang teenager, hindi naman yung tulad ng mga ginagamit ko. Pero mga lighter version, tsaka konti lang. So, just to take care of her skin. So, siguro because of her hormones, ganyan. And sabi din ng derma kanina, probably because of hormones, kaya siguro naapektuhan. Also, lately yun, binibiro daw siya sa school, na marami siyang pimples, ganyan. So, I feel na parang, you know, pag tinitigan ko siya, very conscious na siya sa itsura niya. So, parang nalulungkot, alam mo yon. So, as a mom, parang, ayoko ma-feel niya yon na para magkaroon siya ng insecurity sa sarili niya. So, kaya sabi ko, sige tara, ipapa-check natin siya. So, ang mga nireseta sa kanya, she has to take antibiotics. Kasi nga, ang sabi ng doktor is pwede siyang hormonal. And ang sa skin niya kasi, so she has oily skin. So, pag oily ang skin natin, ang tendency niyan, kinakog niya yung pores natin. So, tatakpan niya yung pores. Wherein, pag ganon, naiipon yung dumi sa loob ng skin mo, tapos i-inflame siya, kaya siya tumutubo, lumalaki. So, nagkakaroon ka ng acne or pimples. So, yun yung explanation. So, she has to take these antibiotic kasi para magamot yung inflammation na nanggagaling sa loob ng skin niya or sa ilalim ng skin niya. So, she'll take this for a month, twice a day. So, titingnan muna namin for a month kung ano yung magiging effect sa kanya. We'll go back to the doctor on the 23rd, and then, ayun, titingnan ko anong effect. Kasi she has to take this for 3 months. So, 3 months niya kailangan i-take. So, yun. This is, I don't know, Eneldoxy capsules. So, she has to take that. Next is next is the facial wash, acne clarifying facial wash. Ayun, Skin Correct facial wash. So, ang ginagamit niya actually today, ang ginagamit niya is Innisfree. Yung same na ginagamit ko rin na facial wash. Volcanic or something ng Innisfree. Okay naman siya, pero ayan. In-advise siyang gumamit ng ibang facial wash. After the facial wash, toner niya. So, I'm showing you para yung may mga teenager na anak na merong same situation. It's better if we have them to let a derma check your kids' skin kasi very important. Nagsisimula pa lang kasi sila. So, hanggat maagapan-agapan, wag natin silang pag-gamitin ng kung ano-ano, lalo na kapag matindi na yung mga breakout, kasi baka mamaya lalo mapasama.
So, advice ko lang is ipacheck na sa derma. So, ito, yung toner na pinapagamit sa kanya. So, twice a day to, in the morning and then in the evening. Ilagay niya lang sa cotton and then yun. Kuna sa mukha. Moisturizer. So, she has a moisturizer. Zinclair moisturizer. And then, sunscreen. She uses a sunscreen. She uses her own moisturizer. But for now, stop daw kami. So, ayan. Ito naman yung sunscreen na papagamit sa kanya. So, in the morning, and then mas advisable daw na kung mabibilad ka sa araw, or may potential na mabilad ka sa araw for the day, 2 to 3, after 2 or 3 hours, dapat mag-reapply ka. And then last would be, this is retinol plus benzoyl peroxide. Bumili ako ng benzoyl peroxide for her, yung ointment, na 5%. But this one kasi is dual effect daw. So, eto muna yung pinapagamit for her para matuyo yung mga pimples niya. So, yan. And then yun, probably na-trigger siya kasi pala, hindi ko alam. Pag pala sobra ka sa dairy products, nakaka-pimple pala siya. So, hindi ko alam. Yung daughter ko sobrang hilig sa gatas. So, in the morning, basta, pag iinom siya in a day, nakakailang glasses siya ng milk. Tapos, ang baon niya sa school, nagbabaon din siya ng milk. So, I think parang overdose siya sa milk kasi all of a sudden, lumabas yung mga pimples niya. So, ayun din. Hindi ko po alam yon. So, baka mamaya, ganun din yung ginagawa ng kids nyo. So, pala pag nasobrahan sa dairy, so, medyo nakaka-affect siya. Nakaka-acne. So now, ang payo is to stop drinking milk and then bili ka ng vitamins for calcium kung gusto mo. So yun. So there you have it. That's our derma haul for today. And sana bumalik. Sana gumaling. Kasi sabi naman ng doctor, manonotice namin after 3 weeks na magkakaroon siya ng effect. So because of the medication, ipupush niya lahat ng dumi sa mukha palabas. So, di ba nakaklog siya? So, ilalabas siya lahat. So, wag daw kami magtaka kung after 2 to 3 weeks, makita namin na parang dumami. Normal daw yun na dadami. Ganun yung effect. And then, after that, mawawala na siya and makiklear up. So, sana, because we don't want to see our kids, you know, getting sad. It's not kaartehan. It's di ba? It's ano rin naman. Skincare is also important kasi it boosts your confidence. So, kung yun masisira ka agad, diba? So, kawawa naman. So, medyo naaawa ka na nasasad siya kasi ganun yung nangyari sa skin niya. And, yun lang.